Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Levito Baligod. 28 minutes ago, bago-bago pa. Sinasarado na nga ang Senado. Pinapasarado pa ang Double Gem Events Place. Supposed to be ang BRC hearing ngayon dapat sa Senado. Kasi affairs ito ng Blue Ribbon Committee. Kaya lang, sa dami daw ng mga security doon, police baba o basta hindi makapasok ang grupo ni Senator Marcoleta doon. Kaya napilitan ang BRC hearing pumili ng venue itong Double Gem Events Place. So yun. Marangkada na sana. Unang nagreklamo si Senator Amy dahil hindi daw siya papasukin doon sa venue. So I don't know anong nangyari. Kung tuluyan na bang pinapasok o hindi pa. Ito ngayon, sinundan ng post ni Attorney Baligod na sinarado na nga ang Senado, pinapasarado pa ang Double Gem Events venue. So anong ibig sabihin yan? Takot na takot talaga sila na matuloy itong hearing na ito. Ano na lang gagawin nila? Ito, may post din si Senator Robin Padilla. Mga kasamang senador, huwag nyo sana makalimutan na pag-aari ng mga Pilipino, lalo na ng mga sibilyan ang Senado. Huwag po ninyong itrato na kampo tayo ng mga sundalo. So anong ibig sabihin? Puno ng security forces ang Senado? Sundalo ba o police, NBI ba? Kaya hindi makapasok ang grupo nitong BRC hearing na ito. Kaya ngayon nakahanap ng venue, ipinapasarado. Maalala ko tuloy nung 2024 ba yun? Nung kainitan pa ng Maisog Rallies. Di ba may mga lugar na meron ng venue ng Maisog Rally? Nako, biglang pinapasara. Tinatakot ang may-ari ng venue. Kaya walang magawa yung may-ari kundi isara niya. Ganon ang nangyari nung Maisog. Ayaw nila na matuloy ang mga Maisog Rallies. So, the same is happening now dito sa, dito sa Blue Ribbon hearing ngayon. But, kailan ba yun? May nakita akong post na parang tuloy na ang tuloy na ang Blue Ribbon hearing nasa loob na sila ng ayan Billionaire News Channel. Venue cancels hosting of Senate event. Double Gem EDSA Garden Events Place has announced that a scheduled Senate gathering at its venue in Mandaluyong City on Tuesday will no longer push through. The venue also clarified that it has no affiliation with the organizers, participants, or subject matter of the event, saying it was only serving as an independent events sponsor. Oo nga naman. Negosyo yan eh. Kung may magrenta, why not? Para kumita ang venue. Handa namang magbayad itong gagamit. So ngayon na nagkasundo na. Ay nako. So kinansel, walang magawa yung events organizer. Anong dahilan bakit niya i-cancel? Despite the fact na nagkasundo na. Baka nabayaran na kaya. So isa lang ang posibilidad yan. Ito, opinion ko lang mayroong tumawag. Merong nanakot. Gusto nyo ba ng ganito? Mamili kayo. It's your choice. Kung ako ang negosyante,
Wala naman akong pakialam sa politika. Kaysa yung may mangyari sa negosyo ko, di i-cancel ko na lang. Ganun lang yun. I-cancel ko na lang. Di baling hindi ako kikita ngayon. I don't know how much ang renta. Okay na lang. Kaysa yung pangmatagalan na mayroong sanksyon. Kasi ganyan talaga pag nasa powers ka. Pwede mong gawin ang lahat. Pwede mong, but sige lang. Grabe ang lalo lang akong naaawa sa kabilang grupo o yung mga ayaw na ayaw matuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Lalo lang silang nahahalata na mayroon talaga silang itinatago. So I hope na matuloy ang hearing ngayon. Ang isang rason din na hindi pa nagsimula ang hearing, I don't know kung nakahanap na sila ng ibang venue. Baka mamaya tatakutin na naman. But ang post ni Optic Politics, sabi doon, si Senator Alan Peter Cayetano nasa Supreme Court dahil may isasampa o may ipa-file na whatsoever, petition, kaso. And then after that, diretso na siya sa BRC hearing. Saan ang venue? Wala pa akong update kung sa Double Gem Events Place pa rin o nasa ibang lugar na. But importante, matuloy pa rin. Nandun na ang Brave 18 Marines, nandun na si Attorney Baligod, nandun si Governor Luis Chavit Singson. Sa interview ng SMNI kay Attorney Baligod, may 4 daw na karagdagang testigo. So yun ang aabagan natin. So maghintay lang tayo mga kaibigan. Talagang labanan ito ng kadiliman at liwanag, kasamaan at kabutihan. At ang magwawagi sa in the end, magwawagi ang liwanag at kabutihan. I am very sure of that. If God is with us, who can be against us? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Karon mauna ni ang atop sa natagaan na mo og giro nga mga silupin lang in town. O kini ang iyang atop nga yero nga lata na gyud kaayo. Nga dagko na kayo og buslot. Makita gyud nato nga dako na gyud siya og mga buslot tungod sa gidugayon na nga ilang mga atop. Og karon mo pod ni ang yero nga among ginahatag sa mong gitaba nga ilang iatop karon. Ano kay ini dasin ga? Dani ni. Balik dai dini. Buyudan o diyan. Ug karon naman na gyud sa pag-atop ang among ginatapang nga yero. So na pulihan na gyud tong ilang mga atop ganina. Sa naghatag og sin og salamat pod sa Ginoo nga dili na sad mi maulanan kay natagaan nami og sin. O so pila na dayto ka tuig ang inyong atop nga gaulanan na og mga buslot na. 13 na ka tuig ang among atop. So 13 na ka tuig. So dugay na gyud. Oo.
Oo. So salamat kaayo. Salamat sad